mas lalong lumulubha ang tensyon sa gitnang silangan. Asahan pa ang mas lalong pang pagtaas ng mga bilihin. Humigit kumulang sa 200 at 70 na miyembro ng militar ng Estados Unidos ang nasugatan sa mga operasyong militar laban sa Iran mula noong Martes, mula sa tinatayang 200 noong nakaraang linggo ayon sa tagapagsalita ng US Central Command. Sa 290 na nasugatan, 255 naman ang nakabalik sa tungkulin at 10 sundalong Amerikano naman ang nananatiling malubha ang kalagayan. Nauna nang sinabi ng isang opisyal, ang mga itinuturing na malubhang nasugatan ay kabilang sa mga kasong maaaring mauwi sa kamatayan o malapit ng ikamatay. 13 miyembro ng militar ng US ang nasawi na sa ngayon habang nasa labanan. Nauna nang sinabi ni Chairman ng Joint Chiefs of Staff na si General Dan Kane na karamihan sa mga pinsala sa mga tauhan ng militar ng Estados Unidos ay dulot ng mga pag-atake ng drone ng Iran. Sinabi naman ni Pangulong Donald Trump noong Martes na si Defense Secretary Pete Hegseth ay lubhang nadismaya sa posibilidad na makipagnegosasyon ang Estados Unidos ng tigil putukan sa Iran. Hindi niya gustong matapos ito sa pamamagitan ng kasunduan at idinagdag na sina Hegseth at Chairman ng Joint Chiefs of Staff na si General Dan Kane lamang ang 2 taong talagang nadismaya. Si Trump na paulit-ulit na iginiit na may progreso ang US sa pakikipag-usap sa mga leader ng Iran o pabor naman ang Pangulo ng Estados Unidos na magkakaroon ng kasunduan sa Iran ngunit hindi naman interesado sa kasunduan o settlement ang kanyang mga military leaders. Ang gusto nila ay manalo sa labanan na ito. Mas pabor si Hegseth sa pagpapatuloy na laban kaysa sa pakikipagkasundo. Pinapahalagahan din naman ng Pangulo ang matigas na paninindigan, winning mindset, ng kanyang mga military leaders. Samantala, hindi bababa sa 9 na katao, kabilang ang 6 na mga bata, ang nasugatan matapos tumama ang isang missile na pinakawalan ng Iran sa isang lungsod sa gitnang Israel, ayon sa mga opisyal noong Martes. Isang 23 taong gulang na lalaki, 80 taong gulang na babae at isang 7 taong gulang na batang lalaki ang kabilang sa mga nasugatan dahil sa mga piraso ng shrapnel at basag na salamin sa lungsod ng Bnei Brak na matatagpuan sa silangan ng Tel Aviv, ayon sa Israel Emergency Services na si Magen David Adom. Sa kabuuan, 17 sibilyang Israeli ang nasawi dahil sa mga pag-atake ng misil ng Iran mula nang magsimula ang digmaan ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran noong Pebrero 28. 4 na babaeng Palestino sa sinasakop na West Bank ang nasawi rin, kabilang ang isang 32 taong gulang na buntis na 6 na buwan ng nagdadalang tao matapos tamaan ng mga piraso ng rocket ang isang hair salon malapit sa lungsod ng Hebron noong nakaraang linggo. Samantala, mahigit sa 12 ng sasakyang pandagat na ang inatake malapit sa Iran mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa UK Maritime Trade Operations, may hindi bababa sa 16 na naitalang pag-atake sa mga barko sa Persian Gulf at malapit sa Strait of Hormuz mula noong Pebrero 28. Inutusan naman ng Ministerial Council for National Security ng Iraq ang isang tugon laban sa kamakailang mga pag-ataking militar na tumarget sa mga puwersang panseguridad ng Iraq, kasunod ng mga nakamamatay na pag-atake sa kanlurang Iraq laban sa Iran-backed Popular Mobilization Forces (PMF) noong Martes. Paulit-ulit na inaakusahan ng PMF ang Estados Unidos at Israel na nasa likod ng mga nakamamatay na pag-atake nitong mga nakaraang linggo na ikinamatay ng 12 ng kanilang mga mandirigma. Ayon sa pahayag ng konseho noong Martes, ang mga institusyong pansiguridad ng Iraq, kabilang ang PMF, ay ginagampanan ang kanilang tungkulin alinsunod sa konstitusyon at batas upang mapanatili ang katatagan sa buong bansa. Inilarawan nito ang PMF Commission bilang isa sa mga haligi ng pambansang sistema ng seguridad ng Iraq.
habang binibigyang diin na ang mga miyembro nito ay dapat kumilos ng mahigpit ayon sa legal na balangkas. Ang pagpupulong ay ginanap sa gitna ng tinawag ng pamahalaan na hindi makatarungang mga pag-atake at seryosong paglabag sa soberanya ng Iraq, kabilang ang mga strike na tumarget sa mga opisyal na himpilan ng seguridad. Inutusan ng konseho ang mga puwersang Iraqi na harapin at itaboy ang mga pag-ataking isinasagawa gamit ang mga eroplanong pandigma at drone na tumatarget sa mga himpilan ng PMF at iba pang pormasyon ng sandatahang lakas. Sa lahat ng posibleng paraan, batay sa karapatang tumugon at ipagtanggol ang sarili. Ano? Sa tingin nyo matatapos pa kaya ang kaguluhang ito? Paki-comment naman sa baba para malaman namin ang inyong mga opinyon. Bago matapos ang video na ito, kung bago ka pa lang sa channel na ito, paki-subscribe naman at paki-hit ang notification bell upang lagi kayong updated sa susunod nating video. Maraming salamat po!